Muli po si Dr. Reynold Varela, isa pong psychologist. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang kaalaman patungkol sa kalusugang pag-iisip at damdamin ng tao. Kung atin pong mababalitaan sa mga pahayagan, maging sa mga social media, ating napapanood ang maraming insidente ng kawalan ng pag-asa na magpatuloy sa buhay. At atin pong binibigyang pansin ngayong sa pagkakataong ito na maipaliwanag sa ating lahat, lalo na sa publiko, ang kahalagahan ng pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng atensyon sa mga taong nakakaranas ng mental health condition. Lahat po tayo, na paulit-ulit ko naman pong sinasabi, lahat po tayo ay maaaring magkaroon ng makaranas ng ganong kalagayan, sapagkat tayo po ay araw-araw marami tayong iniisip sa trabaho, sa pamilya, sa pinansyal na kalagayan ng ating pamumuhay. Iniisip natin ang kasalukuyan, paano tayo mabubuhay ng maayos, paano tayo sa kinabukasan. So ito po ay praktikal lamang na isipin ng tao, paghandaan ng tao ang mga bagay na ito sa kanyang buhay, kung anong pwede niyang gawin para malampasan niya yung mga suliranin na kinakaharap ng kanyang pamilya, ng kanyang responsibilidad sa pamilya. Kaya tayo po ay muling ginagawa ang mga paraan para mabigyan tayo ng sapat na impormasyon upang ating maintindihan na ang ganito pong mga kalagayan ay mahirap sarilinin o yung hindi pagsasabi nito, sapagkat alam naman po natin na ito ay itinatago ng marami o maaaring nakahihiya, maaaring ayaw niyang ipaalam, pero naoobserbahan, napapansin ng mga tao sa kanyang paligid, kanyang mga kapatid, mga magulang, na parang bakit ganito. So unang-una, yung napaka-importante yung suporta ng pamilya sa bawat isa, suporta ng magulang sa kanyang mga anak. Pangunahing sinasabi natin na ang mga magulang ang dapat gumabay ay pinanghuhugutan ng lakas at inspiration ng mga anak. At sa hindi naman po inaasahang pagkakataon, masasabi natin na ang mga magulang mismo ay hindi nakapagbigay ng magandang gabay doon sa pagpapatakbo ng kanilang pamilya. May mga dahilan, maraming dahilan, hindi natin alam. Kaya nga po, napaka-importante na kung napansin natin sa ating mga
ka-classmate, sa ating mga kasamahan sa trabaho, ang mga bagay na napapansin natin pagiging kaiba ng ugali niya, para bang ina-avoid niya yung pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Parang nawawalan siya ng gana, nawawalan siya ng sipag dun sa mga bagay na sa palagay natin ay indikasyon na siya ay motivated pa, nagagawa niya yung mga bagay na yon, at nakikita natin na nasisiyahan siya sa kanyang mga ginagawa. So, dito po, kaya ng aking sinabi kanina, ay mapag-usapan natin yung dahilan kung bakit marami ang napipigilan na humingi ng tulong. Isa pong mga pangunahing dahilan, maaari pong yung kalagayan nga na yon ay tinitingnan nung nakakaranas ng mental health condition na ito ay isang kalagayang nakakahiya. Nakakahiya kasi iisipin nila na ganito siya, na merong, kumbaga, sa kulturang Pilipino ay iniisip na baka meron siyang sayad, meron siyang sakit sa isip, So, kapag ka nalaman, medyo yung quality ng interaction na mararamdaman niya ay parang madidiscriminate siya o parang malalayuan siya, So, ito po ay kasama doon sa karanasan na pagka nalaman na kakaranas ng stigma na posibleng maging dahilan para layuan siya ng ibang tao. At yun ang ayaw niyang malaman. Pero not knowing yung mga pagbabagong nangyayari sa kanyang pag-uugali, yung paglayo niya sa iba, yung hindi niya madalas na pakikipag-usap sa mga taong nakapaligid, ang pagbitaw niya dun sa mga bagay na kapaki-pakinabang na po pwedeng magbigay sa kanya ng satisfaction, fulfillment, o kasiyahan sa kanyang buhay. So, bumibitaw siya ron. Ang pagbitaw sa buhay ay pagbitaw dun sa mga responsibilidad, sa kanyang trabaho. Hindi na niya nagagawang mabuti yung kanyang trabaho, nawawala na siya ng gana. Okay, so kung titingnan natin ano po ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong kalagayan, hindi natin dapat isipin na mahina yung tao. Dapat maintindihan natin na iba-iba yung tao sa pagharap ng suliranin niya sa kanyang buhay. Pwede nating tingnan po yan na baka may mga bagay ang buhay na pinagdaanan ng tao ay hindi naman po parehas sa buhay na pinagdaanan natin. Kaya hindi natin pwedeng maikumpara yung sarili mong buhay doon sa pinagdaanan ng tao na yon na nakakaranas ng mental health condition. Kaya po, lagi nating binibigyan ng pansin yung kahalagahan na dapat po ay pagka naranasan ito, matulungan natin siya
na magpakonsulta sa mga guidance counselor sa eskwelahan, sa mga psychologist, sa mga psychiatrist na pwedeng nating makausap na hindi tayo mahuhusgahan, hindi tayo i-judge na ganito tayo. Kailangan natin ng isang tao na magpapaliwanag sa atin o magtuturo sa atin nung mga dapat at posible nating gawin. Maaaring may mga idea, base sa expertise ng taong kakausapin natin. Halimbawa, nakakaranas tayo ng depression o kaya nakakaranas tayo ng anxiety, yung matinding klase, yung seryosong anxiety po, pwede po nating itanong, pwede tayong makipag-usap, mag-schedule ng consultation sa isang guidance counselor or psychologist. Okay, kung kailangang uminom ng gamot para maibsan yung labis na simptomas na nararamdaman, maaari po nating kumuha tayo ng referral sa psychologist, guidance counselor para yung referral na yun ang ating magagamit. May pakita natin sa psychiatrist na ganito po yung kanyang nararamdaman. Kasi po ito pong mga kalagayan na ito kapag hindi po natin na nabibigyan ng karampatang atensyon, ay maaari pong mawala, maaaring magbalik ng paulit-ulit. So kung nagpapaulit-ulit o maaaring bumalik siya ng paulit-ulit, ay hindi po natutugunan yung tamang treatment na dapat ibigay sa kanya. Kaya po, tayo sa maliit na paraan na pwede nating gawin ay makapagbigay sa atin ng impormasyon, at itong mga impormasyon na ito na aking ibabahagi sa inyo ay para mabigyan tayo ng idea kung ano ba ang posibleng mangyari habang tayo ay nakikipag-usap sa isang psychologist, sa isang psychiatrist, o sa isang guidance counselor. Sila po ay mga mental health professional, trained sila po na matulungan tayo na matugunan yung ating pangangailangan. Yung physical, yung emotional, yung mental na kalagayan ng tao ay hindi po yan compartmentalize. Yan po ay konektado sa bawat isa. Kaya po ang kalusugan o yung tinatawag nating well-being ng isang tao ay kasama po dyan ang physical na kalagayan, yung kanyang mental na kalusugan, upang masabi po natin na malusog, na sa maayos na kalagayan ang buhay ng isang tao. So, ang atin pong nais ay mabigyang pagkakataon o mabigyan ng panahon ng isang tao o ng mga taong nakapaligid sa kanya yung attention na matulungan natin. Kasi po yung taong merong mental health condition ay minsan po ay hindi makapagpasya ng maganda
para sa kanyang sarili. Kaya po importante yung suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya. Yun po ay napaka-importante, sapagkat yung suporta na nanggagaling sa magulang, sa mga kapatid, sa mga teacher natin, ito yung mga tao na handang tumulong sa atin upang yung ninanais natin, yung paghilom dun sa ating mga nararanasan ay mangyari. Hindi man lubos na paghilom, at least yung maibsan yung ating nararanasang karamdaman, at ito po ay maaaring ang karamdaman na ito ay nanggagaling dun sa mga ating medical history, sa ating psychological history. Yan po ay maaari o sa mga bagay na kinakaharap natin. Halimbawa na stress tayo. Yung stress po natin na yan ay pwedeng magdulot dun sa kalagayan na ating nararamdaman. Kaya binibigyan po natin ng diin yung kahalagahan ng pagtulong o yung atensyon, pagbibigay halaga ng mga taong nakapaligid dun sa mga taong nakakaranas ng mental health condition. Muli po, ito po si Dr. Varela. Sa maliit na paraan ay maibahagi ko sa inyo ang kahalagahan ng pamilya, ng suporta, ng pagbibigay atensyon sa kahalagahan ng paghingi ng tulong sa mga mental health professional.